Matthew 7, verse 21. Sabi dito, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Kundi yung lamang mga gumagawa o sumusunod sa kalooban ng Ama ang makakapasok. Verse 22. On Judgment Day, many will say to me, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin ng gatos. Ang Panginoong Jesucristo po nagsasalita nito. Lord, Lord, we prophesy in your name. Panginoong, Panginoong, kami po ay nagpahayag sa iyong pangalan. And cast out demons in your name. Nagpalayas din po kami ng mga demonyo sa inyong pangalan. And perform many miracles in your name. At kami din po ay gumawa ng mga kababalaghan gamit ang inyong pangalan. Last verse, 23. But I will reply, pero sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, I never knew you. Hindi ko kayo mga nakikilala. Get away from me. Lumayas kayo sa harapan ko. You who break God's law. Kayong tagapagwasak ng kautusan ng Diyos. So, hindi naman po lingid sa ating lahat. Halos lahat ay tumatawag sa Diyos. Tama po? Huwag na po tayong magsambit ng mga religious group, napakaraming reliyon sa ating bansa. But kung atin pong tatanungin ang bawat sekta ng pananampalataya na meron tayo sa bansa, Jack, pag tinanong mo, do you believe in Jesus? Do you believe in God? Baka 99% sasabihin na yes o oo. Tumatawag ka ba sa Diyos? Siyempre, ang sasagutin ay oo, at mangilan-ngilan lang siguro ang magsasabing hindi. Yung iba, ay tumatawag ako pa minsan-minsan. Yung iba, lagi ako tumatawag. Lagi nga akong nasa simbahan. Ako ay panatiko, ganyan. So, magandang maging malinaw po sa atin ito. Ang sabi dito ay, not everyone who calls out my name, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. But only those who will do the will of my Father. Hindi lahat. Kahit tumawag tayo sa Diyos, lahat. Okay lang po tumawag sa Diyos. Pero ang tanong dito ay, ang sagot ni Jesus ay, hindi naman lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa paghahari o kaharian ng langit. Kaya nga, maaaring sabihin natin, abay, ako po ay tumutulong sa aking kapwa. Ako po ay nagdodonate ng mga malalaking halaga sa mga orphan, sa mga organization. Tumutulong po ako. At totoo naman na maraming gumagawa po ng ganyan. Ako po ay nananalangin at nagpapanalangin at ang aking kamay ipinapatong sa mga may sakit. Nagsisigaling sila. Marami po ako nagagawa. Maring yan po ay atin ngayong pinanindigan bilang mga naniniwala sa Diyos at bilang mga nananampalataya. Ako nga po ay nangaral ng iyong salita. Yan. Sa iyong pangalan, Panginoon. Pero ang sagot ni Jesus, but I will reply, I never knew you. Pasensya na kayo, hindi ko kayo kilala. Kung lumayas kayo sa harapan ko, kayong mapagawa ng masama. So, tanda po natin, ito yung malinaw na hindi ko mo tayo tawag sa Diyos at gumagawa pa ng mga ilang kalooban. Ay, yun po ay pasaporte na para tayo pagharian ng Diyos. Ang sabi doon ay, only those who actually do the will of my Father. What is the will of the Father? Yung pong 10 ay ginawa na lang 2 kasi talagang hindi masunod-sunod yung 10 na binigay kay Moses. Pagdating ni Jesus, nung panahon na ni Jesus, ginawa 2. Ano na lang yun? Dadalwa na. Hindi pa yung masunod. Love your God with all your heart, your mind, your strength, and your soul. And the second is equal. Yung pangalawa, ganun din yun. Love your neighbor as yourself. So, mahalin daw ang Diyos ang buong lakas. Dapat ang lakas ay sa Diyos ginagamit. Ama natin ginagamit ang ating lakas. Baka naman ay para sa ating sarili lamang. Although gumagawa tayo ng mga magaganda, pagtulong sa ating kapwa, baka naman ito ay sa atin na pupunta ang glory. Tandaan mo, ang lakas at buhay mo galing sa Diyos. Kaya maganda na sa tuwi-tuwi na ating masangguni ang Diyos na may-ari nating buhay. Alam niyo po, ang buhay, hindi natin alam. Ngayon, malakas para tayong damo sa parang maganda ngayong araw na ito, mamayang hapon, lanta na, wala na. Para tayong mga singaw, yung bang, di ba pag luluto ka, meron dong mga tubig, parang ganun. Meron, nandiyan ang tubig, mamaya, tuyo na siya. So, para tayong isang panaginip, ang buhay ng tao isang panaginip, mananaginip ka, pag dilat mo, wala na.
So hindi natin alam, hindi po tayo nananakot. Hindi po nananakot ang inyong lingkod. Nagpapaalala na ayusin po natin na ating siyasatin, pag-aralan natin ang pamaraan natin ngayon ng paglilingkod sa Diyos o pagkilala sa Diyos. Baka mamaya ay kala mo may mabuti kang ginagawa. Nasa iyo na pag-ahari ng Diyos. Kasi ganito lang yan. Ang lakas mo, sa Diyos galing yan. So dapat sa Diyos din po ito binibigay ang parangal. Love your God with all your strength, with all your heart. Kumusta ang puso natin? Baka naman hanggang ngayon, punong-puno pa ng bitterness yan. Mga kapaitan, mga unforgiveness. No? Tingnan po natin, wounded ang iyong spirit, ang iyong heart, baka sugatan pa yan dahil sa mga karanasan mo. Mga hindi mo makamit-kamit sa mga taong ini-expect mo na makakagawa sa iyo at makakatulong sa iyo, may bibigay sa iyo yung satisfaction in life, pero hindi maganap. No? Tandaan mo tandaan natin na only Jesus can heal the broken-hearted. Yung mga basag na puso, yung mga sugatang puso, mga winasak na puso, winasak na damdamin ng karanasan, ng ugali, damdamin din ng iba, pananalita ng iba. Ang Panginoong Jesucristo ang nagpapagaling at may kakayahan magpapagaling yan. Paano? Sa pamamagitan ng pagpasakop natin sa kanyang salita, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, God can heal us. The love of God can heal, no? Can cover. Kaya nitong i-cover ang lahat ng mga difficulties in life, ang lahat ng mga nangyari sa ating mga kasakitan, lahat ng kasalanan kayang i-cover because God is love. And because of God's love, He died on the cross for us to live. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo mabuhay. Nabuhos ang kanyang dugo doon sa Kalbaryo para tayo luminis sa mga kasalanan. No? Kaya nga, lahat ng ginawa ni Jesus dapat, ito po yung nasa ating puso, nasa ating isipan, at yung kanyang salita, unti-unti ina-apply sa ating buhay. Then, ito po yung mga ilang bagay na sinabi na, do the will of my Father in heaven. This is one of the will of our Father. Love your God with all your heart, your strength, no? Your soul. Ang kaluluwa natin. Kumusta ang kaluluwa? Ano ba ang kaugnayan ng kaluluwa sa atin? May ugnayan. Ano ba ang paningin? Saan ba natin ginagamit ang paningin? Ano ba ang mga nakikita nito? Baka mamaya nakakikita ka lang ng mga taong nag-uusap, akala mo pinag-uusapan ka na. No? Ganun yung, pag ang puso ng tao ay ganito, may sama ng loob, mayroong hindi magandang laman ang puso ng tao at ang isipan ng tao, yan ang nangyayari. Meron kung tawagin yun ay tamang hinala. Mahirap po yung gano'n, no? So dapat po ang ating puso, isipan, ibigay natin sa Diyos. Kumusta ang ating isip? Saan natin ginagamit yan? No? Baka mamaya, nagtitake advantage tayo doon sa kahinaan ng iba. Kumusta ang panlasa? Kumusta ating mga kinakain, pinapasok sa katawang ito? Dapat po ito ay disiplinado natin sapagkat lalo na may mga edad. Ay hindi bali ako at medyo bata-bata pa naman ako. Okay lang ba yun, Jovage? No? Papatawa lang po ako. Pagka medyo 50 above na, talagang ingat po. At kahit hindi man 50 above, kahit yung mga nasa kabataan, yung mga young people natin in our time, in our generation, dapat ay ingat din sa ating mga ipinapasok sa ating katawan, sa ating bibig. You kumusta ang ating mga pandama? Nakakaramdam pa ba tayo? Baka mamaya, hirap na yung kasama mo sa bahay. Hirap na yung kasama mo sa opisina. Hinagpis na hindi mo malang nararamdaman. Hello? Yan ang ating kaluluwa. Dapat love your God with all your soul. Lahat dapat. Ngayon, mayroon kang tao na parang ayaw na ayaw mo siyang makita. Kapag mayroon kang pagmamahal ng Diyos, ayaw na ayaw mo siyang makasama, dapat yun ay kasamahin mo. Dapat yun ay makita mo. Hanggat hindi mo siya natatanggap, hindi mangyayari sa iyo yung love your neighbor with all your soul. Okay po ba yun, mga kaibigan? At pumunta din sa pangalawa, love your neighbor as yourself. Who is your neighbor anyway? Sino ang iyong kapwa? Unang kapwa mo ay ang iyong pamilya. Kumusta? Baka doon sa pamilya pa lang, hindi na maayos ang iyong relasyon. Paano mo mamahalin? Baka mamaya sa kunting pirasong lupa pa lang, o pag-aari, nag-aaway-away ka na. Pamilya yan na. Your neighbor is your family. The first neighbor you have is your family. Mag-asawa, neighbor yan. Anak sa magulang, magulang sa anak. Lahat. So dapat love your neighbor as yourself. And of course, love your enemy. Ang neighbor mo pa yung ibang mga tao. Baka mamaya naman, maayos nga kayo sa iyong pamilya. Ang inyong kapitbahay, ang inyong mga
mga nakikilalang iba, baka naman hindi maayos ang ating relasyon sa kanila. Baka mamaya ang ugali natin ay hindi ka angkop-angkop at hindi kaya-aya. So ito po yung sinasabi sa love your God with all your soul, might, strength, and heart, no? And love your neighbor as yourself. Paano ba minamahal ang sarili mo? Yun lang ang problema. Kung di mo mahal mismo ang sarili mo, how can you love your neighbor o your friends, your family, no? Your biological family and the people that you know. Paano mo yan maiibig? Ganito lang po yan, kaibigan. Kapag natanggap na natin si Jesus as our Lord and Savior, dapat alam po natin na si Jesus na ang nagmamaniho ng buhay natin. God is love. Love is in us, living inside us. And the love of God, dapat ito mag-manifest sa ating buhay. Paano yon? Dapat yung mga tao na hindi kaibig-ibig, kaya natin silang unawain, tanggapin. Di ba, minsan may nangingi sa inyo ng limos, bigyan na lang, wag na tayong mag-complain pa. Ano ba ito? Ang lalakas, hindi naghahanap buhay, ano? At hindi mo pabibigyan. Hindi mo alam, ang anghel yan, magsubok sa iyo yan ng Diyos. Tinitingnan kung gaano nakalawak ang pag-ibig, ang pananaw mo, ang pangunawa mo sa iyong kapwa. Sapagkat hindi lahat naman ng ating kapwa ay may kakayanang mamuhay ng maayos araw-araw, may kakayanang kumain ng anumang gusto araw-araw, may kakayanang bumili ng pangangailangan araw-araw, may kakayanang tumawag talaga sa Diyos ng totoong pagtawag. Hindi lahat. Pasalamat tayo kung tayo makaunawa ng salita ng Diyos at alam natin ang tagapagligtas ay nakatira dito sa ating puso through His Word. At alam natin na God can use us, can use our voice to become His voice to the people. Yun po ang manifestation nito. At tandaan po natin, we are the body of God's Spirit, of God's love. We are the body of God today. We are not God, but our body, no? Itong katawan, tirahan ito ng Diyos. Ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagliligtas, ng kanyang pagtulong. Tayo po ang kinakasangkapan. Sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. And kung tayo tatanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, siyempre gagamitin tayo ng Diyos. So, love your neighbor as yourself. Kaibigan, kumusta ka na? Kaya nga po, kahit palasin baka araw-araw, kung ang ugali natin naman hindi nagbabago at hindi naman natin sinusunod ang kalooban ng Ama, hindi pa rin po natin matatagpuan, makakamtan ang paghahari ng Diyos. Kundi yung sabi dito, only those who obey or will do the will of my Father. Sabi ni Jesus. Yan po yung mga ilang bagay na kalooban ng Ama sa langit. Kumusta na, kaibigan? Kumusta na ang pagiging panatiko natin? Kumusta na ang pagiging reliyoso natin? Kumusta, kaibigan? Pwede namang tumutulong tayo sa ating kapwa, pero kumusta naman ang pagmamahal mo sa iyong kapwa? Kumusta naman ang relasyon mo sa iyong asawa, kung may asawa ka, sa iyong pamilya? Kumusta ang relasyon mo, ang pagmamanage mo ng iyong mga business, ng iyong mga kayamanan? Baka naman may mga naninigli ka, kaibigan. This is the very right time for us to know and understand the truth, no? The way, the truth, and the life. No other than our Jesus Christ, our Lord and Savior. Friends, beloved, sa maikling exhortation ng salitang ito, I pray in the name of Jesus. Katagpuin ka ni Jesus. Gawin mo siyang hari, tagapagligtas ng iyong buhay. At tandaan, mararanasan mo ang buhay na hindi mo pa nararanasan, na masasabi mo, sana natagpuan ko agad ito. Please, repeat after me as I pray. Make it your own prayer. Sabihin mo ito, Lord Jesus, I humble myself before you. I acknowledge your love. I acknowledge your power. I acknowledge that you are the Savior of all mankind. Forgive me for all my sin. Come into my heart. Be my God, my Savior, my Redeemer, my Healer, my King. Now and forever, I receive my forgiveness. I receive my eternal life. I receive my portion from you. In Jesus' name, Amen. If you do that prayer, I tell you the truth, you are now children of God. According to John 1:12, those who receive and accept me, according to Jesus, they have the right to be called sons and daughters of God, children. Heavenly Father, thank you so much once again. Holy Spirit, thank you for our mighty power
as we preach, Father, as we declare the goodness, the fullness of God in our generation. Continue to empower and bless all the people, Father, especially those who receive you as their Lord and Savior today in the name of Jesus. And of course, Father, we extend our prayer, those who people, Father, to all the people who will listen and find this message, Father, in the name of Jesus. Guide them all. Yes, bless them all. Yes, empower them all together with their loved ones, Father. Thank you so much. Thank you so much. Father, bless also all the leaders in the land, in this beloved nation, Philippines, Father. Empower also them all, Father, in Jesus' name. And may your name be glorified, and let them know you, for us to experience the love of God in our beloved nation. Father, thank you. May your name be glorified, be exalted forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. Beloved, thanks for watching. See you again tomorrow. Your Kuya Morris Proda will be saying that we love you in the name of Jesus. Bye for now. Joe Vince and I saying that we love you, and we love you. Bye-bye. God bless.